ng tamang balita, magandang balita para sa sisiya natin, ikapapanatag natin mga Pilipino, aba, gagawa pa ng peking mga balita. Ngayon, gusto nyo pa na ipatawag kami sa Kongreso para pag-usapan yung peking balita, samantalang dito, hindi na makatakas man lang kay hindi na makatakas man lang kay doon sa isang reporter. Pakita natin yung Doon po sa nabanggit kwento ng reporter. Ayan So dahil doon sa kanya, dahil matatalino mga Pilipino, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung dinilit niya na itong vlog niya na to, kasi kung hindi niya pa to dinilit, may topak na talaga ito. So ito, Malacanang press corps, pinaliliwanag or hinihingan siya ng paliwanag tungkol sa mga statement niya. Kasi ganito yan. When you are the spokesperson of the president, kahit anong platform ang gamitin mo, every time that you talk about the politics in the Philippines, every time you talk about the government, you're speaking in behalf of the president or you're speaking for the president. Kung ano yung sinasabi mo, yun din yung statement ng Malacanang. Hindi yata naiintindihan nito ni ate. Akala yata niya na ang pagiging spokesperson niya ay isang 8-hour job. Na kapag ka siya ay nakain sa Malacanang, doon lang siya spokesperson. Akala niya, pag uwi niya ng bahay niya, hindi na siya spokesperson. Hindi po yun ganun. Ang public service po, madam, pagka tinanggap mo yung trabaho na yan, kahit natutulog ka, spokesperson ka. Kahit nagchuchuk-tsakan kayo ng spokesperson ka. Pwede ba yun? Halimbawa, meron kang kumalat na sex video. May kumalat kang sex video. Tapos, ikaw talaga yun. Ngayon, tinanong ka dyan, ma'am, meron kang sex video. Anong masasabi mo doon? Pwede bang sabihin mo na, hindi po yan ang opinion ng presidente? Oo. Hindi po yan ang opinion ng presidente. Hindi po pwede. Dahil ikaw ay taga-gobyerno, kailangan sagutin mo yun. Kung ano yung tinatanong sa'yo, besides, yun ang trabaho mo eh. You will answer the questions netong mga reporter na ito. Okay? So, whether nasa bahay ka, nasa kasino ka, may protocol. Bawal ang isang kawani ng gobyerno sa kasino. Pag nandiyan ka sa loob ng Malacanang, wala ka sa kasino dyan. Pero bilang isang kawani ng gobyerno, kapag nakita ka, 12:00 ng madaling araw, wala ka sa Malacanang, nandoon ka sa kasino, nagpipipindot ka doon, nagsusugal ka, pwede kang sisantehin at pwede kang kasuhan. Dahil bawal nga yan. So, ibig sabihin, yung protocol na ikaw ang spokesperson, whether ginagawa mo yun sa vlog mo or ginagawa mo yun dyan sa Malacanang, kung ano yung sinasabi mo, yun din ang statement ng presidente. Kaya nga, mamili lang kayo. Huwag kayong sugapa sa pera. Kumakamal na kayo ng pera ng taong bayan sa sweldo ninyo Tapos gusto nyo, pati ba naman sa views, pa rin kayo. Kumamal pa rin kayo ng pera. Ano yan? Mamili ka lang. Mag-spokes ka or mag-ano ka? Tawag dyan, mag-vlog ka. Kasi tingnan mo, ang si Vice President, Inday Sara, she's a lawyer. She's also a vice president. Can she litigate? Pwede ba siya mag-abogado for someone? Hindi. Bakit? Kasi meron siyang mandato na magsisilbi sa gobyerno. Ikaw din, yun ang mandato mo dahil nilagay ka dyan, magsisilbi ka sa gobyerno na ayon doon sa job description mo. Okay, so dapat ka bang maging abogado pa habang spokesperson ka? Hindi. Hindi dapat. Kasi nga, bilang nasa gobyerno ka, baka ma-impluwensyahan mo yung kasong hinahawakan mo. Entiendes? Therefore, hindi ka dapat nagvo-vlog habang ikaw ay spokesperson.
Huwag masyadong patay gutom sa kita, Claire Castro. Masyado kang hapit eh. O sige, pakinggan natin. Etong panggigisa sa kanya. Sino ba to? Si Ethel ba to? O si Esther? Anong pangalan nito? Baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. Hindi. Tangina, kaya ka nga nandiyan dyan eh. Kaya ka nga tinatanong para sumagot ka. Hindi ba, nung kayong dalawa ni Banat Bay, kahit naman walang responsibilidad si Banat Bay na sagutin kang punyeta ka, sinagot ka pa rin niya. Kahit lugi siya, ikaw nakakapagtanong sa kanya doon sa debate, siya hindi. Di ba? Ngayon dyan, trabaho mo yan. Sagutin yung mga tanong ng media sa'yo. Spokesperson kayo. Ang dal-dal-dal-dal mo sa vlog mo. Tapos ngayon, pagdating dyan, hindi ka makakasagot. Sige, diretso. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Ayan, para hindi naman pagmula ng fake news. Mahiya ka, Claire. Mahiya ka, Claire. Ikaw lang ang kaisa-isang spokesperson na fake news peddler. Abogado ka pa man din. Hindi ka nahiya sa sarili mo, Claire. Alam mo kung ako, siguro kapamilya mo, kung mahihiya ako, nakapamilya kita, baka nga si Franz Castro, mahiya eh, nakapamilya mo eh, dahil lumalabas, mas mapurol pa utak mo kaysa kay Franz Castro eh. Sa vlog po ba? So vlog po ba? Puta, sinungaling ka? Hindi mo alam kung saan? Ikaw ang nagsabi nun eh. Tapos hindi mo alam kung saan mo sinabi. So katulad ka rin ng amo mo, may amnesia ka na din. Ha? May amnesia ka na? Walang iyak. Ano. Ayan. Ulitin natin. O bawasan lang ng 7 piso. Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Sa vlog po ba? Parang hindi mo naman alam. Ikaw nagsalita. Ganun ka ba kabobo, Claire? Pinagli ka sa isda. Saglit lang, nakakalimutan mo na yung mga bagay. Parang walang isang araw to eh. Pagka-vlog mo ngayon, ngayong araw din na to, sinita ka. Tapos kinaumagahan, tinatanong ka na, nakalimutan mo kagad. Ano ka, goldfish? Makakalimutin ka? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Tanga, bobo ka talaga. Sinabi na nga nasa vlog mo eh. So hindi talaga sa press briefing, sa vlog mo nga eh. Kaya lang, eto nga kasi Claire, alam ko, bopols ka, pero ipaintindi ko pa rin sa'yo. Ikaw si Claire Castro, dyan, sa Malacanang. Pag uwi mo ng bahay mo, si Claire Castro ka pa din. Hindi ka ibang tao. You are the same person. Ikaw ang spokesperson ng Malacanang. So kahit tumatae ka, o paggising mo ng umaga at mabaho ang bibig mo, at kahit, sabi ko, kahit nagchuchok-tsakan kayo ng mister mo, kahit na naglalakad ka sa mall, you are the spokesperson ng Malacanang. So, you represent Malacanang. So, kapag may iskandalo kang ginagawa, it reflects sa Malacanang. Kaya sinasabi ni Inday Sara na basura ang pumapasok sa bibig mo, kaya basura din yung lumalabas. Kasi basura ka eh. Yan yung sinasabi natin na Claire Castro eh. Hindi mo, ikaw mismo bilang spokesperson, hindi mo alam
kung ano ang trabaho mo. Ang trabaho ng isang spokesperson is to represent Malacanang sa Philippine media. Kaya may Malacanang press corps. This Malacanang press corps represents naman questions of the Filipinos. So they will ask you questions. And these are the questions supposedly ng mga Pinoy. And you will have to answer. If hindi mo alam ang sagot, then you tell them, hindi mo alam ang sagot. Hindi nyo para pag-uusapan ng presidente. But lahat ng lumabas sa bibig mo, yun din, mouthpiece ka nga eh. Bibig ka ng Malacanang. Lahat ng lumabas sa bibig mo, basura man yan o hindi, nagre-reflect yan sa Malacanang at yan din ang statement ng Malacanang. So kung gaano ka kabobo ngayon bilang isang spokesperson, ibig sabihin, napakatanga ng Malacanang into hiring you as a USEC na magsalita for the government, wala kang kaalam-alam. Wala kang alam sa trabaho mo, wala kang alam sa mga issues, wala kang issue actually or magagandang bagay na maibibigay sa mga tao. So, ba't nandiyan ka pa? Mamili ka kasi, mag-vlog ka or spokesperson ka. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Vlogger ka. Ikaw yun. Spokesperson ka pa. Vlogger ka pa. So kung halimbawa, ikaw bilang spokesperson, may sinabi kang salita dyan. Tapos pagdating sa vlog mo, kinontradict mo yun. Kaya sinabi mo sa vlog mo na magkakagera na. Papasok na ang mga Chinese. Paggegerahin na tayo. So pag kinaumagahan, nandiyan ka, tatanungin ka nila, ma'am, may sinabi ka sa vlog mo kahapon, nagegerahin na tayo. Pakipaliwanag po yun. Hindi yun nabanggit sa press briefing. Doon lang yun sa vlog ko. Kaya wag nyo akong tatanungin ng personal na buhay ko dito. Wala kang personal na buhay, ma'am. Kapag ka ikaw ay nasa gobyerno, pag-aari ka ng Pilipino. Once lumalamon ka ng pera ng taong bayan, pag-aari ka ng taong bayan. You should adhere sa sa trabaho mo bilang kawani ng gobyerno. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog Yusek para lang po hindi Then pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas. Hindi pwede nga, tanga. Hindi ka talaga pwedeng ganun. Bopuls ka talaga. Again Claire, if you are a spokesperson, whether you're at home, you're in the mall, you're out of town, you are the spokesperson of Malacanang. Hindi pwedeng meron kang ginagawa na personal na hindi konektado sa sa trabaho mo. Hindi pwede yun, ma'am. You have to choose between the government, your role as a spokesperson or as a vlogger. Sa totoo lang, kung ako ang spokesperson na, level up na yan. Cabinet position na yan. Bakit ka pa magva-vlog? Hindi ba? Bakit hindi ka na lang mag-focus, magpakagaling-galing sa trabaho mo? Kaya ang tanga-tanga mo sa trabaho mo kasi divided yung attention mo. Kaya pulpul ka sa trabaho mo kasi utak vlogger ka pa din. Kailangan yung sasabihin mo mag-trending. Kailangan yung sasabihin mo mag-views. Kailangan yung sasabihin mo maitatopic mo, maiko-content mo sa vlog mo. Tapos, ang content mo, puro Duterte. Para Para sa algorithm? Para sa views? Di ba? Fame whore ka. Mamili ka lang. Isa lang. Isang profession lang. You can be a lawyer by profession and a spokesperson, pero hindi ka pwede mag-practice ng law while
nasa gobyerno ka. That is as far as I know. Dahil ganyan nga din yung nangyari kay VP Sara. Yung sinabi ni Torre or ni Pangulong Duterte that my lawyer is my daughter, it cannot be because Inday Sara is a vice president or is the vice president. Therefore, hindi siya pwedeng maging legal counsel ni Pangulong Duterte. Yun yung sinabi ni Cayetano. So kung yun ang pagbabasihan natin, kapag nasa gobyerno ka, dapat divest ka talaga sa lahat ng mga usual na ginagawa mo. Dapat yung iyong undivided attention focused sa trabaho mo para sa Pilipino. Why? Umaasa ang milyong-milyong Pilipino sa magandang balita manggagaling sa'yo. Tapos mas inuuna mo yung content mo kaysa sa trabaho mo. Abay, gaga ka pala talaga. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol? Ang pakay niya lang, tinan mo, gagawa ka pa ng issue. Gagawa pa ng issue si Eden. Ikaw ang may kasalanan eh. Kung hindi ka tatanga-tanga, kung hindi ka fake news peddler, kung hindi mo tinitwist yung mga opinion ni Pangulong Duterte para siraan lang ang mga Duterte, hindi ka sana hinahabol ni Ethel sa mga sagot mo. Because again, ang lahat ng lumalabas sa bibig mo ay siyang statement ng Pangulo. Yun din ang posisyon ng Pangulo. Hindi pwedeng may sarili kang opinion at may opinion yung Pangulo. Tinanggap mo yung trabaho, alamin mo kung ano yung trabaho mo. Huwag kang tatanga-tanga para sa susunod, hindi ka nagmumukhang tae sa sarili mong press conference. Di ba? Tapos ngayon, magsasalita ka na si VP Sara ang pinanggagalingan ng fake news. Ikaw ang fake news. Kaya nga, doon ko talaga na, sabi ko, believe din ako kay Claire. Kasi, makakapalang mukha niya talaga. Bihira yung ganitong tao na walang kahihiyan. Yung tao na walang delikadesa, bihirang bihira. Babae pa man din, tapos wala kang delikadesa, wala kang kumbaga sense of accountability. Sabi ko nga ibang klase, kung ano man yung vitamins na iniinom nito, pampakapal ng mukha, alam mo kailangan ng lahat ng mga Pilipino 'yun. Oh, kasi sobra tigas ng mukha nito. Mantakin mo makakaharap ka pa sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga media na alam mo naman for a fact na sablay ka. Sinasabi niya, mahal daw niya Pilipinas. Binoto nga daw niya ang Duterte. Hindi daw niya laging ginagawang subject ang mga Duterte. Pero tingnan mo yung vlog niya, lahat puro sa mga Duterte. Tingnan mo sa mga press con niya, lahat puro sagot kay Inday Sara. 'Di ba? Ganun ba kabakla si Bongbong Marcos na hindi niya kaya sagutin si Inday Sara on his own? Kailangan niya pang mag-hire ng palamunin ng taong bayan para lang sagutin si VP Sara. 'Di ba? That's really weird. Po dito. Inuulit ko po. Ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Yon ang pinakamaling sinabi niya, na ang kanyang pag-vlog ay walang kinalaman, no. Meron po yan. Kasi po si Bongbong Marcos bilang isang presidente, siya din po si Bongbong Marcos bilang isang vlogger. Pag nag-vlog si Bongbong Marcos, ini-expect natin na yun talaga yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Di ba vlogger din amo mo? O so ang ibig mo ba sabihin, iba yung si Bongbong Marcos na presidente at iba si Bongbong Marcos na vlogger? Anak ng tinapay ka talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa